melhor forma. Noong araw nga ay may dilala nga sa atin na click na 125. Sabi nga nung may kanya ay gusto niya daw na siya yung maging pinakamatulin sa barangay nila. Plano niya nga sana dito ay 59 big bulb nga lang. Kaya lang yung nabili nga nilang head ay hindi nga pwede sa 59. Kaya nga nagpalit kami ng block na mas malaki doon. Para sulit na rin yung gagastusin niya para minsanan na lang at yun din naman yung hahanapin niya pagka natapos nga yun. Kaya nga sinimulan na nga kagad namin kalasin tong motor na to para tanggalin na namin lahat ng sagabal dito. Pagkakalas nga namin ng upuan na yan ay tinulak na nga agad yan ni Tado papunta doon sa may washing area natin. Para nga malagyan na nga natin ng degreaser yung makina niyan para bago natin ayusin ay wala ngang putik yung makina niya para sobrang linis nga. Hindi na nga dapat namin kailangan brushin yan yung degreaser na yan, kaya lang nanenok nga yung pang spray namin ng degreaser. Ewan ko kung sino ang kumuha nun, bigla na lang nawala dito. Binubugan ko nga ng tubig yung makina niya ay si Tado nga talagang nakaabang nga doon sa mga susunod nga namin nagagawin. Talagang nakapokus nga yan kakatingin dun sa may tubig. Pang pinapatuyo nga namin yung motor na yon ay biglang dumating si Jason Tito saka si CJ. Dala nga nila yung crankshell ng makina ni CJ kasi nga ipapatabas siya daw yung crankshell sa akin at magpo-4 valves na daw siya. Kaya sabi ko sa kanya siya magkalas nung click tapos ipoport ko yung kanyang crankshell para mas maganda, mas mabilis namin matapos para hindi na rin sila maghintay ng sobrang tagal. Hanggang sobrang excited nga niyan si CJ, talagang inaya pa niya si Jason Tito na pumunta dito sa Santiago. Dala nga yung Land Cruiser na Starex ni Boss Jason Tito. Nung nagpo-port nga ako ay nakikipagtitigan nga si Jason Tito sa may camera. Kumano nga lang yung pagtabas ko ng mga gasket sa crankshell na yan, pero pantay naman yan. Sabi nga ni CJ ay oblong daw. Pang nagtatabas nga ako dito ng base gasket ni CJ ay talagang sinusukat niya nga yan at nililinis niya nga ng mabuti yung makina niya para nga maikabit na rin ngayong araw yung motor niya. Pero siya na lang din yung bubuo niyan mamaya. Talagang nagpatabas lang ng crankshell yan dito. Saka nagpabalpangit na rin kasi nga gusto niyang ipabalpangit na lang din dito para minsanan na lang daw yung punta nila para hindi naman masayang. Tapos kung ayusin yung motor ni CJ ay ito na nga, ikakabit ko na nga yung block nitong click na to. Yung block nga pala na ikakabit ko dito ay yung 63 nga saka yung superhead ng RS8. Nga sa sobrang tagal ko nang gumagawa ay puro yan nga lang din yung ginagamit namin na pyesa dito. Sobrang tibay nga nung mga pyesa nung RS8 na yan. Yan na lang lagi yung lagi namin ginagamit dito. Okay naman siya, saka talagang performance nga yung mga pyesa na yan. Nga pag napanood nga to ni Boss J ay talagang mananalo nga ako sa kanya ng isang karton na langis. Tapos kung nga ikabit yung block niya na ito na nga, isusunod ko na nga to mga pyesa niya dahil nga walang available na RS8 na adjustable timing gear sa pang-click ay Pitts Bike, saka nga yung manual tensioner din ng Pitts Bike yung ginamit ko dito para nga maayos na namin to kagad. Abot na nga rin ako ng gabi, kakabalpakit nga si Tado nga, talagang todo nood nga yan dito kasi nga gusto niya rin daw matuto kung paano magbalpangit. Yung umpisahan niya daw yon sa kamay niya, ibabalpangit niya daw yan mamaya. From boring nga ni Tado ay talagang sinasaksak na nga yung puno. Talagang tinamad na nga rin siya at kaninang umaga pa nga na puro CBT cleaning nga yung ginagawa niyan. Talagang puro panggilid. Siya nga yung master ng CBT dito sa shop nga natin. Tapos kung ang magbalpakit dyan ay inabot na nga ulit ng kinabukasan. Pagkagising nga namin ni Tado ay talagang yun na kagad yung inuna namin gawin. Kaya lang may mga sumisingit-singit na mga magpapagawa, pero buti nga at puro CBT lang naman, linis lang, saka medyo upgrade lang ng konting CBT nila. Si Tado na ang bahala dyan, kayang-kaya niya na yan gawin. Dahil nga puro RS8 nga yung pesang kinakabit natin, pati nga yung throttle body na ikakabit natin dyan ay RS8 na nga lang din. 63 big bulb click, 63 big bulb. And start natin, testing. Wala pang coolant. Wala pang coolant para may gas. 63 big bulb. Parang stuck. Super power coolant. Yun.
competition na ano, Lomi. Tapos kung ang mapaandar yun ay papalitan ko na nga yung langis niyan. Ang gagamitin nga natin na langis ay yung nanomoli nga na competition ng RS8. Talagang sobrang bisa nga talaga nung langis na yan. Sobrang ganda kahit saan mo ibiyahe yan. Talaga naman napakatibay at napakamura pa nung langis na yan. Kaya kapag napanood talaga to ni Boss J, bibigyan niya talaga ako ng langis na isang karton. Tapos kung ang ilagay yung coolant saka nga yung langis ay pinaandar na ulit namin. Kailangan ko na nga i-reset yung ECU niyan para umayos na nga yung idle niya. Yun lang naman yung problema. Maayos naman yung idle niya, kaya lang bagong karga nga yan. Kailangan nga natin i-reset yung ECU niya para mabago na lahat at brand new na ulit. Dali lang naman na at mabubuo na to. I-reset ko na lang yung ECU niya para may uwi na rin ng may kanya, kasi nga inabot nga to ng 3 araw dito dahil nga yung pyesa ay paulit-ulit nga na binili namin. Pero ayos naman na at tapos na rin yung motor na Total melhor forma.